Magandang araw mga kaneko. Isa na namang bagong episode ang ating matutungayan ngayong araw na to. At syempre, espesyal ang ating episode ngayon dahil makikilala natin ang may-ari ng Sam's Kakanin. Siya walang iba kundi si Sir Norman Sope. Ito siya sa kaneko. Sir Norman, magandang araw sa inyo. Welcome sa ating Kaneko Podcast. Kumusta po? Kumusta? Pati muna kayo sa ating mga viewers. Magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay na negosyo group. Ako gusto po ang negosyo. Palagay ko, ang ganda na ng tinatakbo ng negosyo mo. Balita ko, dati online lang yung ginagawa niyo. So ngayon, nagkaroon na kayo ng physical store. We started online 3 years ago. Almost 4 years na rin po. Dito matagal-tagal pala. Ano po? Sir, kwentuhan mo naman kami kung paano lang umpisa ang Sam's Kakanin. We started after pandemic. Nung pandemic days kasi, alam natin maraming nawalan ng trabaho. At isa kami doon sa nahingo ngayon. Nagbabakasyon kami ng pandemic. Unti-unti kong naisip na bakit hindi ako mag-create ng sarili ko. Hindi habang buhay, habang sulat tayo, hindi habang buhay. Gusto kong bigyan ng sarili ko ng chance na maging owner. So ano po pala ang background natin nung before na tayo ay nag-negosyo? Marami akong pinasukan. May 14 na trabaho. Pero Apat na trabaho? Iba-iba talaga. Pero may background ako sa akin eh. Kasi tulad nung sinabi ko, since birth, yung kakanin nasa dugo ko. From my lolo, na hindi ko na inabutan, from Mang Dominic, nagtuloy ko, at mga tita ko na nagpatuloy na kakanin. Hanggang kinalakihan ko talaga. Sa ngayon, tinutuyuti ko, may mga progreso. Saan kayo nag-upisa doon sa mga klase ng kakanin? Anong mga una muna? Anong una yung upisa? Nag-start ako din sa mga bagay na alam ng misis. Alam nila yung puto, kutsita, sapin-sapin. Yan pa rin, mabi ko. Mga ganyang kakanin, ayun ang inumpisa namin. Inumpisa namin kung ano yung alam niya. Tapos, ilang buwan, through online, ginawa namin siyang mas maganda, mas naigaya sa tao. Ang naisip namin, ano ba yung mas gusto niya. Kaya naisip namin yung Bilao Package para makapagbigay tayo sa customer natin na isang handa lang, isang orderan, meron na siya. For example, nag-start po kami dyan sa 7 Bilao. Start natin ng 1799 up to 1799. Meron na po kayong pitong klaseng pagkain sa isang 1799? Yes. Ilang klaseng pagkain yun? Anong mga laman ng mga pagkain yun? 1799? Classic package po natin, tulad na nasa taas. Meron tayong 7 Bilao start at 1799. Meron na po yung ano chicken. yun? Mga chicken? Fried chicken yun? Yes, sir. Fried chicken, tapos lumpia. Yes, sangay na. Tapos puto, chita. Ano? Yes, puto ko chita Tapos po. ano yun? Palabok? May palabok din po. Oo, ang dami. May bihon, may cordon bleu, and may sapin-sapin. Cordon bleu. Paano yung nagawa yung gano'ng kadami na ano? Ano yung sekreto sa gano'ng? Paano yung sekreto doon? Paano nagawa? Mali kasi talaga ako mag-isip eh. Kasi physically hindi ako malakas. Pero ang tingin ko, ang strength ko, mag-isip, mag-sales, mag-create ng kung ano-anong bagay. Hindi ko kaya magtrabaho physically lang ng mga pakbaan. Pero tingin ko, dahil doon ang strength ko, mag-isip, doon na ako nag-go. Ako lahat nag-create ng Bilao packages natin. Other than 7 Bilao package, meron na rin tayong combo 4, 5, 6, 7, 8, 9 hanggang 1 dozen. So hindi kayo nagkakanin, ano lang, kumbaga parang sa walang rice, walang rice. Meron din po kasi kasi tayo marunong tayong makinig sa customer. Nung una, wala po tayong na hiniling nila na magkaroon tayo ng package na meron tayong ulam package lang, walang pasta. Di ba kasi may ibang gusto. Ang kailangan kasi natin, makinig tayo sa customer. So kung ano po yung gusto nila, yun po ang pinakinggan natin. Nagkaroon po kami ng ulam combo, so with price na po. Tanong ko lang, nung nag-umpisa kayo, magkano ang puhunan niyo? Halos hindi ko na matandaan eh, pero more on online. Maliit lang. Maliit lang. Tapos yung operation cost, maliit lang dahil Maliit lang kasi.
Wow. Kaya pala, kumita ka talaga ng maayos dahil wala masyadong expenses. Nag-umpisa lang tayo sa bahay. Pagdating naman sa mga pag-handle ng tao, kumusta naman? Hindi natin may iwasan. Iba't ibang klase ng mga salunguhan natin sa tao. May mabait, may pasaway. Paano nyo na-handle yung pagka yung mga pasaway? Ano naman yung... Tulad ng nasabi ko, galing po ako sa 14 na trabaho. Marami na akong nakasama. Magulo, pasaway, matuloy. Ina-apply ko dito yung mga nakita ko sa trabaho. Kasi ang hirap maging handle ng tao, lalo na sa panahon ngayon. Kaya medyo naghahanap tayo ng kasagutan. Baka yung mga viewers natin, kailangan din yung konting tips kung paano magkakaroon sila. Yung ayun yung mga tao na talaga magiging dedicated sa trabaho. Ganun. Ang unang tip sa lahat, dasal. Pagdasal mo sa Panginoon na bigyan kanya ng mga tao na makakasama mo na aalalayan ka. Kasi ang negosyo, unang-una napakahirap. Lalo sa umpisa. Hindi lahat. Mas marami ang sumuko, mas marami ang hindi nagtagumpay. Pero kung sino yung hindi nagsiya, hindi nila makamit yun. Ibig sabihin talaga, huwag kang susuko. Yes, of course. Tatsagaan mo lang. Dumaan din kami sa proseso ng unang 3 buwang hindi kumita. Anong nangyari? Bakit hindi kumita? What I mean is tulala. Nandun lang yung pero battle of pride. Tuloy pa Sa rin. isang battle sa kagandahan niya. Ayaw natin makita na natalo tayo. Gusto natin proving winner tayo. Lagi natin pinagdasal na makakaraos din. So far, so good. Awa ng Panginoon. After 3 months na battle na hindi kumita, tuloy-tuloy na po. Napansin ko, sir, sobrang lalim ng pagkakilala mo kay God. Ano ba yung mga pinagdaanan mo sa buhay? Hindi mo malilin. Marami, sir. Mas kagaya ng pakikwento mo naman sa akin. Kaya ko Hindi tayo naging mabuting tao. Makabuto eh. Kaya so, nung nakaraang buhay natin, hindi talaga perfect. hindi tayo perfect. Mas marami, 90% mali yung ginawa. Yung 10% lang yung tamang nagawa ko. Nung nagkapamilya tayo, sa tulong at awa ng Diyos, So, nakatulong pala ang pamilya para mabago ang buhay natin. yes, Sila yung naging inspirasyon. Of course, may religion. Ano po yung religion niya? And proud NCGA po. Tawag doon? Yung Christian? Also known as dating daan. Natin na. Ibrahim Soriano. Pagdating naman sa negosyo, ano ba yung saan mo ba plano pang dalahin ang negosyo nito? Sa ngayon, ang hinihiling ko sa Panginoon, hindi ko talaga ako totally ahangad ng maraming besto. Hindi ko po layunin na pumunta pa sa iba't ibang bayan. Ang hangarin ko po, magkaroon ako ng isang malaking pwesto, nandun ang opisina, nandun ang produksyon, nandun ang tindahan, na dinadayo ko. Mas makilala ako dun sa pwesto bago po tayo tumawid sa kung lolobin din po sa ngayon ang plano natin. Focus po kami sa talig. Focus po kami sa isang mas malaking production sa video na ma-accommodate na rin. Marami po kasi kami ngayon. Katulad kapon, 100 bilaos na higit po ang order namin. Mahigit 10 customer po, awan, tulong na yung Panginoon, hindi po namin napagbigyan. Kasi yung production po namin yun na hindi na-accommodate yung pero problem pa din. Sa palagay nyo, saan yung dapat yung pagbutihin? Ang kailangan po namin, kung bibigyan tayo ng Panginoon, lolobin niya, mas malaking agawaan po. Mas malaking pagawaan. Ano yung mga plano nyo kung sakali paano makagating ng pangalit sa buhay? Ayun, sipag, tsaga. Taste. Actually, 2 taon na ako hindi umalis ng negosyo ko, hindi na ako nakagala. Focus talaga kayo? Halos yung gala. Hindi ko na matandaan, kailan ako ulit umalis. Parang yung bakasyon na, parang bahay na naman, saka negosyo. Pero ako ng Diyos, yung mga anak ko, nagdadala sila. Ako kasi, sabi ko sa kanila, mahirap iwan namin. Hanggat hindi pa totally stable.
at wala akong pinakamagandang boses. Okay sir, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng mga payo at pwede mo nang imbitahan ang ating mga viewers kung saan matatagpuan ang ating physical store na bagong bukas. Magandang araw po sa lahat. Iniimbitahan ko po kayo. Pagdating mga hot Samsya kanina at Bilao Package. New store, physical store. Pwede na po kayo mag-walk-in. Daily po, 8 a.m. to 5 p.m. po ang walk-in reservation. Pero bukas po kami hanggang alas 8 ng gabi. Makikita po ito, ang pinaka-landmark po niya is Hans Fuel Gasoline Station, ML Quezon Street, Barangay San Miguel, Bakeries. Yung contact number sir, kung saan sila pwedeng tawagan o kontakin. Dalawa po ang contact namin. Isa na po ng 0926-611-7100 at isa pa po namin number ay ang 0993-11-08350. Yun, at pwede nyo nang kontakin kung gusto nyo ng mga kakanin, kung gusto nyo ng masasarap na mga puto kutsinta at saka mga lumpiang Shanghai. Ano pa yun, sir? Mga pinapackage natin, marami tayong pasta, may mga ulam tayo, maraming kakanin. And also, nagsaserve kami ng mga bagay na pwede nyo i-request as long as kaya ng mga kitchen staff natin. Pwede rin palang mag-request kung anong gusto nyo kainin. Okay, ano pang hinihintay nyo? Order na kayo. Pwede rin po kayong mag-order online. Maliban sa physical store natin, message at Sam's Kakanin and Bilao Package. May sumasagot po dyan start from 6 a.m. to 10 p.m. daily. Okay, last na lang sir, ano naman ang ating maipapayo sa ating mga viewers na nag-inspiring na negosyante na gusto mag-umpisa? Isa lang pinakamabagyan na ipapayo natin, huwag nating lolokohin na customer. What they see, what they get, yun po dapat ang bibigay natin sa kanila. Hindi po natin pwedeng gayain kung ano yung nasa picture, iba yung ibibigay mo. Be honest. Na maging tapat po tayo sa customer. Hindi po tayo perfecto. Huwag po tayo makikipagtalo sa kanila. Kung may pagkakamali, may tatama po natin. Yun. Salamat sa pagbibigay ng paunak sa aking interview. God bless po sa inyo. Okay mga kaniko. Salamat po sa inyong panonood and God bless you po sa inyong lahat. Ang gusto ko, sama-sama tayong umasenso. Ako po muling si Lorenzo Pinay Manalo, ang inyong kaneko. God bless you po.